Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin, tulfo sa Senado. Nako, Kongreso na shock, winasak ang top secret ni Irwin at Tamba. Nako, Tulfo Brothers diretso inodoro na. O yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating videos, no? Pa-like na rin po mga kababayan kung gusto niyo po mga ganitong uploads, okay? At ito nga mga kababayan, pag-usapan po natin itong mga tulfo, ha? Ito kasi mga tulfo tatakbo bilang mga senador, no, ng ating bansa. Yung dalawang tulpo pa kasi yung isa nakaupo na eh. Ha? Pero bago yan mga kabayan, ito pampagood vibes muna. Ha? Panoorin muna natin itong balita patungkol po kay former President Duterte. Yung kanyang mga proyekto. Ito mga kabayan, baka kasi ano eh. Gusto lang natin i-update to. Baka kasi angkinin na naman. 'Di ba? Angkinin na naman itong mga proyektong ito. Hindi naman to sa kanila eh. Yung build pa to ni dating Pangulong Duterte. Baka sabihin naman eto included na, no? Doon sa kanilang sinasabing Build Better More project. Nako, eto pakinggan po natin mga kabayan at bigyan po natin ng konting reaction. Eto na po. Natapos na ang 3 tulay dyan po sa isla ng Siargao. Ito ang Katangnan, Kabinuutan Bridge at Libertad Bridge 1 and 2 na by 461.1 linear meters ang haba. Magkokonekta pala ito sa 5 barangay sa isla. At dahil dyan, inaasahang mas mapapadali ang pagbiyahe ng mga turista, maging ng mga produkto at serbisyo sa lugar. Binuksan na rin ang pinakauna at pinakabagong sports complex rin po sa isla. Ilan lamang ito sa mga big-ticket infrastructure project sa ilalim ng Build ng Duterte administration. So mga kababayan, nakakamiss po yung ganitong balita, no? Nakakamiss po yung mga ganitong balita na sa mainstream media mo maririnig na big ticket ng administrasyon, di ba? Ngayon, wala naman tayong naririnig. Magti 3 years na po mga kababayan ang administrasyon ito, pero wala po tayong naririnig ng mga ganitong big infrastructure project, no? Ang mga naririnig lang natin kaliwat ka ng birada diyan sa Kongreso at Senado patungkol dito sa mga Duterte. At kaliwat ka ng pagbebenta ng mga ari-arian, no, ng Pilipinas. Nako. History repeat itself ba? So yan mga karibin natin, yan po ang ilan po sa mga naging proyekto ng dating Pangulong Duterte. Gusto ko lang i-point out dito mga kababayan, yun nga, no, nakakamiss po yung balitang ito, mga ganitong klaseng balit. Di ba nung nakarang administrasyon, halos every month or basta to talk to the people ang ating dating Pangulo, meron niyang merong good news niyan, tulad nitong mga big infrastructure project, no? Itong mga tulay, mga sports complex, mga kabayan. No, ano pa yan? May pandemic pa yan. Grabe nga eh. Ngayong ngayong administration, ang usapan puro budget. 'Di ba? Puro budget. Kinukuha yung sa PhilHealth, kinuha, 'di ba? Yung 89 point something billion. Ibinenta yung 25 tons of gold. O ibinenta. Marami pa po silang ginagawa para makalikom ng budget. But ang problema po mga kababayan, wala naman pong nakikita ang taong bayan ng mga proyekto tulad dito. Saan napupunta yan? Tapos kung mag-announce pa sila, 'di ba? Sa SONA, in-announce pa 5,500 flood control projects. Wala rin naman. Ibig sabihin, saan napupunta yung mga perang iyan? 'Di ba? Hindi lang nila talaga inimbestigan ng maayos sa Senado at Kongreso.
kung anong nangyari dyan sa flood control na yan eh. Diba? Hanggang dun lang yung pagtatanong. Hanggang bakit lang? Hindi na tinanong kung paano, saan napunta. Saan ang pera. Diba? Parang wala, niloloko lang tayo dito mga kabayan. Well, anyway, eto nga, pag-usapan po natin itong mga Tulfo, mga karabin natin. Kasi si Raffy Tulfo, nandyan na po sa Senado. Ngayon, itong si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo ay tatakbo po mga senador. Si Erwin Tulfo, under po siya ng Bagoong Pilipinas ng administrasyon. Ito naman pong si Ben Tulfo, hindi ko po alam kung saan siya under, no? Eto, kasi parang, teka lang, di ba galing kayo sa journalism industry, di ba? Tumutulong kayo doon sa pag-ano ninyo, parang public service na rin yun eh. Di ba? Yung mga programa nila. Pero bakit kailangan nyo pang maging senador? Wherein, ang taong bayan po ay meron na pong ebidensya sa inyo. Na kayo ay hindi mga tapat. Ha? Ano po yung ebidensyang sinasabi ko? Dito po kaya Senator Raffy Tulfo, di ba? Hindi po siya naging tapat sa ating mga Pilipino. Bakit? Di ba inimbestigahan niya yung loto? Bigla pong nawala. Interesado po ang taong bayan kung paano nangyayari yun. Diba? Kung makukulong ba si Robles. Bigla na lang pong hininto. Hindi natin alam kung anong yung rason, diba? Kung bakit hininto. Kaya yung sinasabi nating parang hindi mapagkatiwalaan. Diba? Hindi po sila para sa bayan kung yun po ang pagbabasihan natin na actions ni sasabihin nyo, ibang Tulfo naman ito. Itong sabi, may sinabi yun si Ben Tulfo, sabi niya, I'm another Tulfo. Sabi niya, another Tulfo daw siya. It's not a dynasty. Hindi daw dinastiya kasi, di ba? It's not. It's not our fault. People are supposed to pick. We don't have a district, maybe in a executive level. You could say that when you run for governor or mayor because you have district. Yun po yung rason niya. Walang dinastiya. Wala lang problema Kahit tumakbo kayong lahat ng mga Tulfo, no? Pati nga dito, yung anak nila. Anak ni Senator Tulfo, pati ito, di ba? Yung asawa niya, congressman din to Tatakbo ring congressman itong anak nila. Yan, no? Yan po yung balita. Tatakbo ring congressman. Ibig sabihin, mga kabayan, parami ang mga Tulfo, ang may mga dugong Tulfo, dyan sa Kongreso at Senado. Ano ba talagang gusto mong i-point out? PNR. Ang gusto kong i-point out dito, mga kabayan, okay lang naman dumami sila Kung okay yung iaambag nila sa Pilipino, di ba? Kung okay yung gagawin nila sa Pilipinas. Pero ang nakikita ko kasi, mga kabayan, parang pera-pira lang yata ang pagtakbo ng mga ito. Kasi biro ito. Tingnan rin natin to, si Erwin Tulfo. Sino bang kasama nito? Di ba? Sino bang kasama nito? Di ba si Tamba? Si Tamba po ang kasama niyan. Ibig sabihin po, there is something wrong. No? Wala sila sa tama. Di ba? Like for example, kay Congressman Marcoleta, di ba? Sinasabi ni Congressman Marcoleta na we are for the right. Doon po tayo sa tama. Sa palagay niyo po ba tama ito? Sasabihin naman ng iba, iba yan magkakapatid nga yan, pero magkakaiba yan ng pagdedesisyon sa buhay. Parang ganun rin yung gustong i-point out or gustong ipalabas ni Ben Tulfo, di ba? Na iba ako
Si Rafi Tulfo ay ibang tao yan. O, Erwin Tulfo, iba rin. Iba rin yung ako. Pero mga kababayan, magkakapatid po yan. Oh, blood is thicker than water. At hindi natin, no? Hindi natin babaliwalain yung blood is thicker than water dahil napatunayan na po natin ang blood is thicker than water. Ha? Dito po sa nangyayari kay Senator Amy Marcos at kay PBBM. Napatunayan po natin na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig, sa kaibigan, di ba? Kaya mga kabayan, wag na po tayong magpabudol, ha? Bubudulin na naman tayo ng mga ito eh. Pag nagkaroon ng 3 senador diyan, ha? Wala na. Mawawalan po ng ma-outnumbered, no? Ma-outnumbered po yung mga kaalyado ng ating Vice President kapag nangyari yun. Buruin mo, 3 na sila. Diba? Wala tayo. Pero kung gusto niyo rin po, wala rin naman tayong magagawa. Pero, di ba, kung ikaw ay gising na at naririnig mo na ang mga bali-balita, siguro alam mo na rin yun. Di ba? Kaya, diretso na ito, mga kabayan, itong 3. Maging itong anak nila, ha? Pati itong asawa, kung magtatako pa, wag na. Wag na po mga Tulfo, mga kabayan. Wala namang nagawa eh, no? Matapang lang po sila sa salita, 'di ba? Ang tapang nila sa pagsasalita sa TV, sa radyo, pero tiklop pala. Ha? Tiklop pala doon sa pag-iimbestiga sa loto. Nako naman talaga, oh. Kung sino yung inaasahan ng tao na magtatanggol, 'di ba? Kasi tagapagtanggol sila ng tao eh, ng mga Pilipinong inaapi. Sa palagay niyo po ba diyan sa loto walang mga Pilipinong naaapi? Ayun lang, yun lang. Hindi po nila kaya ang pera. Ha? Maaaring pera ang kanilang sinasamba. Diba? Well, anyway mga kabayan, ito pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, totoo pala ang kasabihan, walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos sumali sa partido ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, taong bayan, tila muling binalikan ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng dating sekretary ng DSWD na si Erwin Tulfo. Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, minsan na palang inusisa at tila binasag ang katahimikan at tila harapang binulatlat sa publiko ang di umano'y tinatagong sekreto sa pagkatao ni Erwin Tulfo. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang totoo pala ang kasabihan, tila walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos ang tila sabot-saring imbestigasyon na ginawa at nakalkal ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta dahil ang pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado ay mukha di umanong mabubulilyaso pa matapos makalkal ang di umano'y tinatagong sekreto at tunay nitong pagkatao na tila nagpagimbal sa marami sa ating mga kababayan dahil sa mga pagbubunyag noon ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta matapos halos giniba ng buhay sa pagdinig ang representative na si Erwin Tulfo patungkol sa tunay nitong pagkatao. Sa nasabing committee hearing noon, tila nabulilyaso ang tinatagong sikreto sa pagkatao ng representative ng ACT-CIS Party List na si Erwin Tulfo matapos binasag noon ni Congressman Rodante Marcoleta na tila hindi pala umano Filipino citizen si Erwin Tulfo kundi isang Amerikano. Ilang mga ebidensya di umano ang nakalap noon ng Committee on Appointment kung saan kumpirmado na hindi pala Filipino citizen ang ACT-CIS Party List Representative na si Erwin Tulfo. So yan mga kababayan, kung hindi po Pilipino itong si Erwin Tulfo,
may chances din po ba na hindi Pilipino yung si Rapi Tulfo at si Ben Tulfo? Magkakapatid kasi yan eh. Nabasa ko lang sa comment, binasa ko lang, share ko lang din sa inyo. Baka kasi parang may point din naman yung nag-comment, di ba? Magkakapatid yan eh. Kung hindi Pilipino yung isa, ano yung iba? Di ba? At saka mga kababayan, no? Ito si Senator Ressa Hontiveros at saka yung iba pang mga senador, galit na galit kay Alice Go dahil Chinese daw. Chinese, mga kababayan, spy, di ba? Spy daw. Oh. Pero dito, mayor lang yun, Mayor lang si Alice Go. Eto, Congressman Erwin Tulfo. Hindi pala Pilipino. Amerikano pala, ano to? American spy. Bakit hindi kayo galit? Diba? Kung galit kayo doon, bakit hindi kayo galit dito? Na mas mataas na posisyon nito. Anong nangyari? Comelec na naman ang sisisihin natin dito, di ba? Comelec, nagpa-file na ngayon eh. Yung mga nagfo-foil noon, nagpa-file na ngayon. Nako. Comelec, ingat-ingat ka sa pagtanggap ng mga COC. Kailangan siguro, imbestigahan mo rin yan, di ba? Kung talagang mga Pilipino ba yan? Or mga, hindi yan mga drug lords, di ba? Ang hirap dito sa Pilipinas, mga kababayan, no? Kasi yung mga napatunayan na mga drug lords, di ba? Wala, tumatakbo ngayon. May mga mayor, congressman. Nasaan na po yung di ba? Nasaan na po yung, kasi pag dyan nagsimula yan, no? Pag naupo ang mga yan, mga kababayan, mawawalan na po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na peaceful, di ba? Gusto niya maging peaceful ang isang city o isang bansa. Yan, pag wala na naman tayong magagawa kundi tayo rin po, mga kababayan. Tayo rin po ang sa kanila. Tayo ang magja-judge, kumbaga. Tayo ang magdidesisyon, di ba? Kung itong mga inayutak na to ay ilalagay natin dyan o hindi. Eto, gusto ko lang point out din para at least malaman ng taong bayan kasi yung iba baka hindi alam, di ba? Itong si Erwin Tulfo laging kasama po ni Tamba. Anong ibig sabihin nun, Tell me who your friends are and I will tell you who you are, di ba? Yun lang yun eh. Kung ano yung pagtingin mo kay Tambaluslos, tingnan mo si Erwin Tulfo kung hindi rin ba yan Tambaluslos, di ba? Yun lang ang gustong iparating sa inyo, mga kabayan. Kaya kailangan kung natulungan man tayo nila, talagang tutulungan tayo nila. Obligasyon ng mga public servant yan eh. Diba? Mga congressman, obligasyon po nilang tumulong sa atin. Pero, kung titingnan mo in the bigger picture, parang lugi tayo eh. Nakita nyo po yung ipinakita kong picture, no? Yung kumakain po, yung mga matataas na opisyal ng bansa. Tapos, na lang, parang pinitikan lang yung mga tao, di ba? Ng pagkain. Yun pong nangyayari. Sa napakalaking budget po, ganito lang pong napupunta sa tao. Sa kanila po yung ilahat. Diba? Wala tayong Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento o kritisismo sa video nito? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.